Magalak ka, Maria. Ikaw ay lubos na pinagpala. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Sino po kayo? At ano po ang ibig sabihin ng inyong pagbati? Huwag kang matakot, Maria. Ika'y maglilihi at magsisilang ng isang anak na lalaki. Papangalanan ko itong Jesus. Siya ay magiging dakila. Kikilalanin at tatawagin bilang anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ang trono ng kanyang ninuno, si David. Siya ay maghahay magpakailanman at ang kanyang kaharian ay walang hanggan. Paano pa mangyayari yun? Gayong ako isang birhen. Huwag kang mag-alala sa kadahilan ng ang Espiritu Santo ay sa iyo at ang kapangyarihan ng kataas-taasan ang tatakip sa iyo. Tandaan mo, walang imposible sa Diyos. Tingnan mo ang kamag-anak mong si Elizabeth. Kahit pa upog at matanda na, siya'y nagdadalang tao sa ika-6 na buwan. Totoo pa ba yun? Oo, sapagkat walang bagay na hindi kaya gawin ng Diyos. Narito ang lingkod ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang ayon sa iyong sinabi. Si Maria ay nagpili na Elizabeth ng 3 buwan bago siya bumalik sa kanyang tahanan. Si Maria, para hindi siya mapahiya. Kapag nalaman ng mga tao na nagdadalang tao siya, kahit hindi pa kami nagsasama, iyak na pag-uusapan at kahiyan ang habutin niya. Nagmumunuan ni Maria ang kalooban ng Diyos. Nagsimulang mag-alinlangan si Jose sapagkat bago pa man sila ikasal, nagdadalang tao si Maria sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dahil matuwid si Jose at ayaw naman malagay si Maria sa hihiyan, binalak ang hiwalayan ito ng palihim. Paano kaya ito? Anong gagawin ko? Teka, sandali. Hihiwalayin ko lang si Maria ng palihim. Sa kabila ng kanyang pagkalito at pag-aalinlangan, pinili ni Jose na ipahinga na lamang ang kanyang pagkadismaya. At nang siya'y makatulog, isang anghel na nagpakita sa kanyang panaginip. Jose, huwag kang matakot tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Ang kanyang dinadalay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Siya'y magsisilang ng isang sanggol na lalaki na papangalanan mo, Jesus. Sino ka? Paano mo ako nakilala? Ikaw, si Gabriel. Ikaw, si Jose. Mula sa angkan ni David. Nakapagda ang mapangasawa, si Maria, hindi ba? Oo, pero sino ka ba talaga? Ako si Gabriel, ang sugo ng Panginoon. Isinugo ako upang ipahayag sa iyo na huwag kang mangambang tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Ang kanyang dinadalay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Siya'y magsisilang ng isang anak na lalaki na tatawagin niyang Jesus.
sapagkat siya ang magliligtas sa sanlibutan mula sa kanilang mga kasalanan. Sugo ng Diyos? Anong ibig kong sabihin? Bakit ito nangyayari? Marami bang mas karapat dapat bukod sa akin? Bakit si Maria? Bakit ako? Ang lahat ng ito ay nagdadala upang matupad ang ninanais ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Pinagnilayan ni Jose ang lahat ng mga sinabi ng anghel. Kung gayon, manugod kong tinatanggap ang anak mo mula sa Panginoon. Tinatanggap ko si Maria bilang aking asawa. Nang panahong iyon, iniutos ni Emperor Augusto na Ang natulong. may matutulungan na tayo doon. Doon kaya. Kaya doon. Tayo ang tutuloy sa kalagpay. Teka sandali. May ospital. Baka matulungan nila tayo. Tanungin natin siya. Magandang gabi po. Kami mga malalakbay sa Nazareth. Ang aking asawa ay malapit na mga anak. Maaari po ba kami makituloy? Ako, pasensya na. Ngunit puno na ang mga ward. Wala kayong pera o koneksyon. Hindi namin kayo matutulungan. Kahit isang sulok lang po. Kahit saglit ng pahinga po. Maria! Hindi mo ba nakikita? Puno na ang mga ward. Nakikita akong puno na, di ba? Ito ang mga pasyente ko. May nakikita ka bang bakante? At saka ano ba? Sinasayang mo yung oras ko at ang dami ng mga napawin. Ay naku, wala na akong magagawa sa inyo. Lumipat na nga kayo. Hanggang kayo na naman matutuluyan nyo. Pasensya na po. Ng mga tao. Saan kaya kami maaari kami natulong? Hindi ko alam. Pati hospital, tinabihan tayo. Mga paano na tayo ng tao tulong sa doon kaya. May tao doon. Baka matutulungan niya tayo. Maaari po ba kami makituloy? Kahit saglit lang po. Kapatid, gusto ko man kayong tulungan, ngunit gusto niyo po ay wala rin tirahan. Tinulog ng bagyo at baha ang aming tirahan. Paano ko kayo masisilungan ko? Ako mismo ay wala rin silong. Ikaw mo ang aming tirahan. Silang-sila. Paano ko kayo matulungan? Paano? Sa paanong paraan? Hindi ko alam. Pasensya na, kapatid. Magtiwala lang tayo sa Panginoon kasi Hindi niya tayo bibigyan ng mga problema na hindi natin nasusosyonan. meron kaya doon. May mga magsasaka doon. Subukan natin humingi ng tulong sa kanila. Humihingi po kami kahit kaunting tulong lang po. Kahit kaunting tulong lang po. Kami ang nagtatanim. Kami ang nalilista. Ngunit kami rin ang pinakamahirap. Ang aming ate ay wala akong bilhin. Mahal kong ibenta mali. Paano namin kayo matutulungan? Kami man ay gutom at pinapakayaan. Ngunit, hindi namin kailangan kahit anong pagkain o naman. Kailangan lang namin ng isang silid na matutuluyan. Pasensya na, ngunit maliit na ang aming tahanan. Hindi kayo magkakasya rito. Kung gayon, ayos lang, kapatid. Naunawaan na namin ang inyong pinapasal. Marami nang tumatanggi sa atin
Jose. Parang hindi ko na kaya. Kumapit ka lang. Sila kaya? Matulungan kaya nila tayo. Maaari po ba kami pumasok? Kahit saglit lang. Ang aking asawa ay malapit ng mga anak. Hindi kayo kasali dito! Ang Pinoy lang para sa may influensya ng pamilya. Patawarin sana kayo ng Diyos, ngunit hindi kayo namabagay dito. She's right. Tingnan mo nga yung mga mukha niyo. Kakayot ng kulog eh. Nakakatawa kayo. Alipasa, makakapag lupa. You guys are just pathetic. Nobody who think of people who are romantic and have power like us. Pero, matutulungan niyo po kami? Maria, Ew! Don't touch me! Nalaman mo na sarili mo bago mo ko hawakan, loser. Yeah, you're definitely right. I mean, if you, look at us. Hindi namin kayo makaka-level. Right, girls? Right! Alam niyo, kung tatandaan ninyo, ang Diyos lamang ang tunay na nakakaalam kung sino ang mga karapat-dapat. Hindi ang mga opisyal na madaling mamili ng pera o makuha na mapangyarihan. Lord saying, ang dami mong sinasabi. Arad sa mabundis. Don't you do family planning? Oh, girls, let's go. This kid is stressing me out. naway patawarin kayo ng Diyos sa inyong mga ginagawa. Tayo ay kung pinagpagyan ng mga tao. Ito na lang ang tingin ko ng huling bahay natin. Paghihingan ng tulong. Baka may matutulong na tayo. Umaasa ako. Kumakatok po kami. Maawa na kayo. Ang aking asawa ay malapit ng mga anak. Jose! Hindi ko na kaya! Ang oras na dumating na! Ganun ba? Pasensya. Madami kasing tao sa silid namin eh. May mga bisita. Puno lang namin tahanan. Ngunit, kahit isang sulong lang po, kami inyong tatanggapin. Wala na isang maginhawang silid na may aalok sa inyo eh. Ay, sa totoo lang, puno na rin ang aming tahanan. Pero, hayaan nyo. Mag-iisip ako ng paraan para sa problema nyo. Maaari ba muna akong lumabas? Sige po. Paano kaya ito? Gusto ko silang tulungan pero wala naman talagang silid dito. Puno na. Nakakaawa naman. Lalo na yung babae. Bata-bata, buntis na. Paano kaya ito? Alam ko na. Ang sagsaban. May maganda akong balita sa inyo. May solusyon na ako sa problema nyo. Ano po yun? Mayroon akong maliit sa usapan sa labas. Kung nanaysin yung dalawa, dumit na kayo maaaring magpahinga. Lalo na ngayong asawa. Ito po. Kahit ano naman po yan, lubos namin itong tatanggapin. Halina't sumunod kayo sa akin. Nakaya mong sabihin pero ito na lang ang usapan ko eh. Ito na lang ang meron ako. Ito na lang pwedeng ibigay sa inyo. Ngayon, maraming salamat po. Ang Diyos ay gagantimpalaan ang iyong kabutihan. Kung ganun, maraming salamat at purihin ng Diyos. Paalam na. Ngayon, kung kalooban ng Diyos, dito mo na sisilang ang aking anak. Purihin ng Panginoong Diyos ang misiya